Hi guys, umuulan dito ngayon at ayan, pumasyal tayo dito sa garden. Nag-iipon ako guys ng rainwater para pandilig sa kanila. Ayan. So, pasyalan lang natin sila kasi kahapon hindi ako dito nakapunta. So, titingnan ko sila ngayon kung kumusta ba. And last day pala guys. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, nasira yung ano namin. Yung nilagay namin na tali dyan, sira. Itong UV plastic bumagsak dito. So, ang nangyari, tingnan nyo guys, nakalbo. Ayan o. Sira-sira yung ano natin na nandito. Pati yan guys o. Ayan, natanggal to o. Kasi diba sira na to, nasira to nung bagyong uwan. So, ang nangyari, nilagyan lang ulit namin guys ng tali. Inakyat ulit namin. Yan, kasi 'di ba, wala pa tayong budget pang paano dito sa ating greenhouse, pang pagawa. So, ayan, kaya pagtsatsagaan na muna natin itong dating natin UV plastic. So, hindi pa nga ako guys nakakabili ng panibagong UV plastic. Yung UV plastic kasi na nabili ko last time, akala ko same sila nitong nabili ko, pero nung dumating sa akin napakanipis. Yun yung gamit ko guys doon sa sa mga cactus natin. So ang bilis niyang mapunit ng malakas na hangin. So ito matibay talaga to guys. Tingnan niyo naman sa bagyong uwan, tingnan niyo yung sa kanya na ganyan lang yung mga punit-punit niya sa dulo. Ayan, yung mga pinakuan lang talaga. Yun yung nadala sa kanya na punit. So matibay talaga itong UV plastic na nabili ko nung una. So sana yung mabibili ko sa susunod, ganyan pa rin. Kasi yung last talaga na nabili ko, dalawang pa naman yun. Yun, manipis talaga guys. So ang naisip ko na lang gawin doon ay kapag nakagawa tayo ng new na patungan, ilalagay ko na lang yun guys sa ilalim para hindi mababasa yung patungan natin. So yun na lang yung naisip ko. Tudoblehin ko na lang para hindi naman siya masayang. Ayan. Ito guys ay hindi ko pa na pupugot hanggang ngayon. Hindi pa ako makapag-decide kung pupugutin ko ba o hindi. Ayan. Kasi nanginayang ako sa tangkad niya. Ito kasi 'di ba pinugot ko to. Pinabayaan ko lang siya. Pero ayan parang mayroon ng maliit. Pero dito sira. Ayan, nasira siya. So, di ko alam kung wala na pala guys. Sira na pala yung puno niya. Wala na yung puno niya guys. Pati to. Kasi nababasa sila dito na area. Iyaan na natin. Kasi baka mamatay din yung puno niya. Pero kailangan na talaga nito guys i-reset para gumanda siya ulit. Ayan kasi makahoy na siya. Ayan. So, kunin ko na guys yung gunting at pugutin natin. Isama ko kayo sa pagpugot. Ayan. Kasi before, alam nyo, nung bago pa lang ako nag-aalaga ng succulents. Gustong-gusto ko yung nanonood ako ng kung paano sila magpugot ng mga succulents, nag-harvest. Ay, ala. Tingnan nyo guys sa bunot. Usin natin later. Kuha tayo ng gunting. Yan ganda nila guys So ayan guys. Yan, kumuha na ako ng gunting. Ayan, yung mahiwaga kong gunting, lumang-luma na. So gagawin natin, kakat natin to dito sa baba. Ayan. Diyan. Ayan, cut natin dyan. 1, 2, 3, go. Ayun. Yan, tapos i-air dry natin to. Ayan, air dry natin to para hindi siya mag-rot. So, dyan. Ang ganda guys, tingnan nyo. Diba? Ang ganda. Tatanggalin ko yung flower stalk niya para hindi na maka-apekto sa kanya. Tapos, lang, itong leaves, pwede nating i-propagate. So, dito naman,
Ayan, hayaan na muna natin. Pwede nating lagyan yan guys ng tango. Ayan, systemic fungicide or detain. Yan pwede. Ito, ayusin natin to guys. Ito, may ano na naman to guys. Oh. Ayan. Oh. Pero sa new leaves niya wala na. Antayin lang natin tong matuyo yung mga ganito niya. Mayroon na siyang baby oh. Yan oh, may mga lipro pa nga ako sa ilalim. Ito, kailangan kong ayusin. Akyat ko muna to guys para meron tayong pagpapatungan. So, hayaan lang natin yan. Kung magbibaby siya, okay. Pero kung hindi siya magbaby guys, wala na. Goodbye na talaga dyan. Ay! Oh, nalaglag na guys. Bakit nabunot? Cuttings na lang kasi din to guys eh. Oh, nasira na yung leaves niya. Cuttings to nung malis ako. Kinat ko siya, tapos tinanim ko lang dito. Pinagsama ko sila. So, ngayon, ayan. Huhukay muna ako guys dito oh, para hindi na siya malalaglag. Kawawa naman siya, nabubugbog. Ayan, ang ganda pa naman yan. Ang laki-laki niyan dati. Sobrang laki niyan dati guys. Kinat ko lang talaga. Kasi matangkad na din sila. So, kinat ko. Akala ko rin magbi-baby yung Mahirap talaga guys dito sa lowland. Mahirap mapababy yung mga ganyan kalalaking Echeveria succulents. Hindi gaya nung mga grapto na mabilis silang mapababy. Ito talaga mahirap talaga sila guys. Yung iba nagbi-baby pero nagkakaroon sila ng baby pero mapapansin mo yan guys habang tumatagal din parang namamatay din. Yun yung napapansin ko dito sa akin na nabubuhay ko sila, napapataba ko, napapalaki ko pero ayun, ganun yung napapansin ko. Kapag nagkakatako, ayaw nila. Nagkakaroon ng baby pero hindi tumatagal yung pinakapuno niya. Ayan. Antayin lang natin ulit na dumikit yung roots nito guys. So gawin natin, dito na lang natin to. Huwag na natin to ditong tanggalin. Tapos yun na lang yung ililipat ko ng pwesto. Ayan. Kasi nabunot to eh. Kaya mabilis yan matanggal talaga. Ayan. Pangit na nito. Lagi kasi to guys na wiwisikan. Dito na area ko yung nakalagay yun. Nilipat ko lang last day. Ayan o. Ito nga din o. Kakafunggo siya. Ito. Ako na talaga nito guys nakapagpalaki. Si Tromso. And siguro kailangan nito ng ripat. Ay, hindi naman. Nakadikit naman yung niya. Kasi ang pangit na kasi guys yung leaves oh. Pero lumaki talaga to sa akin eh. Ang liit lang yan dati eh. Regular size ko lang yan nabili. Yan, kagaya nito guys oh. Tiniran ko pa to ng leaves. At umaasa ako na sana bigyan na ako ng bibi. Ayan. Meron na dito. Tumi sa kamay ng farina. Yan, meron na siya isa. Sana magtuloy-tuloy. Kasi before, binigyan niya ako ng maraming babies. Yung pinakapuno nito. Binigyan niya ako ng maraming babies pero namatay din siya. Nakita ko malambot na. And ito talagang macaron ko na to guys. Ayun na yung nakat natin oh. Ayan. Ayan yung macaron natin. Pinatong ko na rin siya sa soil. So, ito talagang macaron na to. Matagal na to sa akin. Siguro mga 3 years ago. Mga 3 years na siguro or 4. Mga ganun guys. Matagal na to sa akin. Ito pa talaga yung pinakaunang mga succulent na caranculated na nabili ko before. And hindi pa to siya ganito kalaki before. Maliit lang siya before. Tapos kunti lang talaga yung carancled niya sa leaves. And mahal pa talaga nung bumili ako nito. Mahal pa sila nung bumili ako ng mga caranculated succulents. Kasi nagko-collect talaga ako before ng mga caranculated. Kasi gusto ko sila. Yung weird, yung
leaves, 'di ba? Ang ganda ng mga kulubot-kulubot nila sa leaves, yan, kagaya ng mga ganyan. Ayan, kasabayan niya guys yung ganito ko na isa. Namatay kasi yung ganito ko na isa. Ito parang pangalawang bili ko na to before. Kasi namatay yung pinakauna ko. Kasabayan niya yun guys. Ayan. Basta, ang dami ko binili nun and napakalaki nung bill ko nun guys. Napakalaki nung binayaran ko nun. Pero, parang yun lang talaga yung natira sa akin na succulents galing sa ano ko na yun. Pagbili ko na yun guys. Yan. Ang tagal-tagal na nito sa akin. Nakailang cut na ako nito. Yan. Ito, siguro pangatlong cut ko na to. Tanggal na yung leaves. Pangatlong cut ko na siguro to guys. Yan. Simula nung lumaki siya sa akin. Basta matagal na to. Tumangkad pa nga yan ng sobra eh. Parang ayaw niya nang tumayo sa sarili niya. Tinutukod-tukod ko na hanggang sa naisipan ko na ulit siyang ikat. Tapos ngayon, kinat ko na kasi ayaw ko nung dumating yung time na gano'n na ulit. So, baka sakali din guys, nabigyan tayo ng baby para mas maparami ko siya. Ayan. So, ito naman, parang cuttings na din to guys. Yan, ito sila cuttings na din. Tapos, ito, nabuhay ko galing sa flower stock nila. Ayan, tatlo nga to eh. Dalawa na lang. Alam ko tatlo to. Wala na yung isa. Wala, dalawa na lang sila guys. Tatlo yan eh. Ito kasi nabili ko to dati guys. May flower stalk. So yung flower stalk na yon pinutol ko. Nung kinat ko siya, tinanim ko. Nagkaroon siya ng babies. So ito yun sila. And ang tagal nilang lumaki. Grabe. Ayan o. Tingnan nyo naman yung ano nila guys o. Matangkad na o. Pero, hindi pa rin lumalaki na ano talaga, maging medium size man lang sila. Wala. Alam ko tatlo to pero dalawa na lang kasi. Ayan, meron ditong baby guys, isa oh. Sana lumaki. Ayan. Yan si Thanos. So, yan guys, na-share ko lang sa inyo. Ayan, ito hayaan na muna natin to. Hindi ko na to guys lalagyan ng tango. Hayaan ko na. Ayan. Ito, nilagyan ko to pala. Ayan. Lagyan na lang natin. Para sigurado. Kunin ko guys yung tango ko. Ayan guys. Dito yung nakuha ko yung color blue. So, ang gagamitin ko ay ito. Ayan. Madumi na siya. Pero ito yung gagamitin natin. Nabaasa ata tong ditain ko. Ganyan lang guys. Oh. Yan, lagyan nyo lang yung sugat nila. At hayaan na mag-dry. Ito hindi ko nilagyan eh. Kaya, nagkaroon siya ng ganyan siguro. Yung ano din, lagyan natin guys. Ito. Kapag tinatamad ako guys, ang ginagawa ko, kinakat ko lang sila. Tapos okay na. Yan, madalian lang yun na ginagawa ko guys. Kapag mayroon akong ginagawa talaga. Madalian lang. Ayan. So, okay na yan. Ayan. Okay na yan, guys. Tapos, balik natin dun. Pag maglalagay kayo, guys, ng mga kinat nyo, dapat ganyan pa rin. Pa rin. Wag yung igaganon lang. Kasi natatabingi yan sila, guys. 'Di ba? Kapag ganito yan, maraming beses na kasi ako nag-cut tapos na pabayaan ko nakaganon. Ang nangyayari yan sa kanila guys, naghahaba yung nila rosette tapos pupunta sila dito pataas pag ganyan. Tabingi na sila. So kapag tinanim nyo, ganun na. Tapos saka ulit siya babalik. Ang nangyayari, pangit na. So hindi na siya compact. So ang ginagawa ko kapag ako nag-cut, gaganyan ko lang yan sa mga butas-butas kapag nag-i-air dry yan. Ganyan pa rin dapat. Nakatutok pa rin sa kanya yung sunlight kapag maiinitan sila. So, hindi ko sila nilalagay sa shaded area. Dito lang. Sa kasamahan pa rin ng mga ganyan natin. Yan. So, naiinitan pa rin. Ito, hindi ko nilalagay sa shaded area, guys. Ganyan lang. Kung saan sila, doon na lang din sila, guys. Hindi ko na nililipat-lipat pa. So, ayan. Ito, ang lalaki ng heads nito, guys. Oh. Yan. Ganda. Gaganda nila, no? Ayan, no? Tapos dito na area, ganun pa rin naman, guys.
Ito, medyo nagiging okay na oh. Lumalaki-laki na yung heads nila compare dati. Naglagay ako sa kanila ng panibagong soil. Ay hindi, karagdagang soil lang. Yan ito, pinatong ko lang to guys. Nag-add ako ng karagdagang soil. Guys, ang bilis talaga. Oh, parang last time medyo ano pa lang yan. Ngayon oh. Ang bilis talaga nila, promise. Oh, tingnan nyo. Bilis. Nakakatuwa. Ayan. Dito guys, meron na rin oh. Meron na akong maibibigay sa inyong update. Charan oh, ayan oh. Tingnan nyo, kasabayan nun. Ang bilis, 'di ba? Ayan oh, ito din. Yan, ito. Meron na din oh. Oh, meron na. Kaliwa kanan siya. Yan, 'di ba? Ito nag-trail na. Tapos this one oh. Tanggalin na natin 'to. Yan. Tinatanggal ko yung mga ganito nila guys para maipopropagate pa natin. Then mas maganda sila guys kapag wala ng leaves. Ayan. So kapag kinat nyo, okay naman siya. At nagkaroon siya ng mga pups na ganyan. Tanggalin nyo na ng leaves. Ayan. Mabilis sila guys lumaki. Promise. Ito akala ko mamamatay na to oh. Bumalik yung ano niya, sigla niya. Yan. Kinat ko lang yung namatay sa kanya nung umalis ako. Kasi nung umalis ako, grabe guys, ang ganda niya ng haba niya. Nandito yan banda guys oh. Tapos nung umuwi ako, wala na. Tuyo na yung mga nakalaylay niya. Tuyo na kasi hindi nga sila nadidilig. So ginawa ko, kinat ko na lang. Ayan, nagkaroon pa rin siya ng panibago. Akala ko wala na akong ganito. Yan, gagawin ko kapag humaba yan guys, magpo-pro pa ako. Ikakat ko ulit yan. Ito meron naman siya mga panibagong tubo. Si ano to? Si Ruby Necklace. Ayan. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Nababaliw ako niyan kakahanap dati. Kahit saan ako tumitingin. Kasi ang hirap niyang hanapin kapag hinahanap mo. Pero kapag hindi mo hinahanap, makikita mo. So, nung naghahanap ako niyan, ang tagal-tagal ko talaga guys nakahanap. And medyo pricey sila nun. So, ayun. Bumili ako. Parang 2 pots ata binili ko nun. Not sure kung 2 pots, hindi ko na masyadong matandaan. Ayan, pinarami ko ng pinarami. Dumami sila pero napabayaan. Ayun, namatay na naman guys. Ito na lang ulit natitira. Tsaka yung nandun banda guys. Oh. Yun na lang. Sila na lang talaga. Yung nandito ko kasi na nakasabit before. Ayan oh. Ayan dito. Yung nakaprop ako dito. Ang ganda na nun. Parang sa plastic pot lang yun. Parang yung sa cook. Ganda na nun guys. Nung bagyong 1, wala na siya dyan. Nung umuwi ako, wala na. Nakita ko, nandun na sa ilalim ng plant truck natin. Wala na. Patay na. Nandito pa nga yung ano niya, no. Ito yun guys, oh. Wala na, oh. Meron pa, ayan pa pala, oh. Pero wala na. Nandito ko lang naipatong. Ayan. So, yun lang guys, yung update ko sa inyo today. Yan. Napadalaw lang ako kasi umuulan. Ito, hindi ko sila nadalaw kahapon. Ito, sobrang laki na talaga guys, oh. Tingnan nyo, ito parang rosas, oh. Yan, tingnan nyo yung layer niyan. Yan, layer niya, guys, oh. Ayan, ito nagtitrail na din. Ito, yan, ilan silang nagtitrail? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na silang nagtitrail. Ito, mga pups niya na lang to guys. Ito nga, meron na namang bagong pups, oh. Ayan. Tapos yung iba, mga lipropa ko na lang yan dyan ng mga nabubuhay. Tapos yung iba, nagpups ulit sa ilalim na. So, nagsisiksika na talaga sila. So, pagdating ng panahon, itong pot na to, wala nang space yan. Lalo na to guys, oh. Hindi to missing you guys. Ibang ano to, parang pretty in pink. Pero ito missing you, ayan. Ito, Chloe, ayan. Hybrid Ellen. So, mayroon akong mga nailaglag sa kanilang mga, ano dati, mga ibang leaves. So, nagsitubuan na lang. Pero, karamihan dyan, mga ganyan. Tingnan nyo, oh. Grabe guys, oh. Grabe, di ba? Ang ano niya, ang siksik. Sobra. Yan, wala nang space, oh. Hanggang dito, oh. Tingnan nyo. Kapag nga ganyan, dati tinatanggalan ko ng leaves, eh. Yan, kaganyanin ko, oh, para magkaroon ng space. Ayan, oh, para makahinga lang yung ano sa ilalim. Tapos ito, pinopropagate ko. Kung saan ko yan hinuhulog. Kaya nagkakaroon ako ng mga ganito na hindi ko alam.
Kasi kung saan ko sila hinulog, nakakalimutan ko na. Tapos makikita ko yan guys. Buhay na, malaki-laki na. Kaya may ganyan pala akong nilagay dyan. No? Yan pwede natin i-propagate. So dito natin ilagay. Yan. Kunin ko na nga guys yung ibang leaves para makahinga sila. Yan, ganyan lang oh. Yan, i-harvest natin yung ibang leaves para makahinga lang yung nandyan sa ilalim. O ayan oh, para magkaroon sila ng space. So, diba nagkaroon ng space. Tapos matatanggal din natin yung mga dry leaves. Ayan. Ano yung mga ganito guys oh, sa ilalim. Yan oh. Nakakatulong din kasi guys yung pagtanggal ng mga leaves sa ilalim kapag sobra-sobra na talaga. Nakakahinga kasi yung mga baby sa ilalim nila and natatanggal natin yung mga dry leaves. Iwas ano na rin, mealybugs kasi pinupuntahan sila ng mealybugs kapag maraming dry leaves. So ito, kuhanan lang natin para makahinga yung babies niya. Bukod doon, mapapasok ng hangin yung ilalim guys. So kapag napasok ng hangin yung ilalim, mabilis matuyo kapag nagdilig. Ayan. O diba, napatagal tayo. Napatagal tuloy tayo dito guys. Ayan o. Ayan o, tingnan nyo guys o, naiipit yung mga babies niya o. Ayan o. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Kapag pinabayaan natin, nahihirapan din yung iba na lumabas. So, gagawin ko nito, lalagyan ko ng siguro, tukod. Para makahinga lang yung dito niya. Hanap tayo ng pantukod. Ayan guys, meron akong stick dito. Lagyan natin ng tukod. Ayan. Ganyan no, para lang masupport siya dito. Ayan no, para makahinga yung nandun. Yupi siya. Kawawa naman. Ayan. So, yan na lang muna guys. Yan, ito, pwede natin maipropagate. Hayaan lang natin yan dyan. Basta wag lang sila guys mababasa. Yan, hayaan lang natin. Magkakaroon niya ng pops. Pwede na natin ilagay sa soil. Or pwede natin direkta sila guys ilagay sa soil. Pero ako kasi walang pot na pwedeng paglagyan. As in, punong-puno talaga sila dito guys. Meron naman yun no, kaso lang napapabayaan ko. So magkakaroon lang yan dyan ng mealybugs. Ayan no, ang kalat-kalat nga dito. So yan lang guys. That's all for today's video yan. I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!